Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at matatandang punong mangga, may isang maliit na bahay na yari sa kawayan at pinagtagpi-tagping yero. Nakatayo ito sa dulo ng lumang bukirin na tila nakalimutan na ng panahon. Doon nakatira ang mag-asawang sina Rogelio at Marta. Mahigit 20 taon nang magkasama ang dalawa, ngunit hindi sila biniyayaan ng anak. Sa simula'y puno pa ng pag-asa ang kanilang tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, madalas nilang pag-usapan ang mga pangarap nilang magkaroon ng sariling pamilya. Isang batang tatakbo sa gitna ng bukirin, tatawag sa kanilang nanay at tatay at magiging dahilan upang lalong sumigla ang kanilang munting mundo. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting napalitan ng katahimikan ang kanilang mga pangarap. Maraming beses silang nagtangkang magpagamot sa bayan. Naubos ang kanilang ipon sa mga doktor, halamang gamot at kung ano-anong paniniwala ng mga tao. May nagsabing kailangan nilang magsindi ng kandila tuwing kabilugan ng buwan. May nagsabi namang may sumpa raw sa kanilang lahi. Ngunit kahit ano pa ang kanilang gawin, nanatiling hungkag ang kanilang tahanan. Gayunman, hindi kailanman nawala ang pagmamahalan nina Rogelio at Marta. Si Rogelio ay isang masipag na magsasaka. Kahit hindi kalakihan ang kanilang lupa, sinisikap niyang mapanatiling maayos ang kanilang buhay. Maaga siyang gumigising upang magbungkal ng lupa habang si Marta naman ay nag-aalaga ng gulayan at nagtitinda ng mga hinabing banig sa palengke. Tahimik ang kanilang pamumuhay, ngunit may isang mabigat na pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Nagsimula iyon sa simpleng pananakit ng dibdib ni Rogelio. Noong unay hindi niya ito pinansin. Sanay siya sa hirap ng trabaho. Akala niya ay dulot lamang iyon ng matinding pagod sa bukid. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, lalo itong lumalala. Madalas na siyang hinihingal kahit kaunting lakad lamang. Marta, parang mabigat ang pakiramdam ko. Mahina niyang sabi isang gabi habang nakahiga sa banig. Agad na lumapit si Marta at hinawakan ang noo ng asawa. Mainit ka, nag-aalalang wika niya. Ngunit hindi lamang si Rogelio ang dinapuan ng sakit. Makalipas ang ilang araw, si Marta naman ang nagsimulang magkaroon ng matinding ubo. Halos hindi siya makatulog sa gabi. Namumutla rin ang kanyang balat at mabilis siyang mawalan ng lakas. Dahil kapos sa pera, hindi agad sila nakapagpagamot. Unti-unting humina ang kanilang katawan. Ang dating masiglang bahay ay napuno ng katahimikan at pagdurusa. Madalas na lamang silang nakaupo sa labas ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Pareho nilang alam na lumalala ang kanilang kalagayan, ngunit walang isa man sa kanila ang gustong magpahalata ng takot. Isang hapon, habang nakaupo si Marta sa ilalim ng punong mangga, napansin niyang tila naninilaw ang langit kahit hindi pa dapit hapon. Malakas ang ihip ng hangin, ngunit kakaiba ang lamig nito. Napatingin siya sa masukal na bahagi ng gubat sa likod ng kanilang bukirin. Noon niya muling naalala ang kwento ng kanyang lola noong siya'y bata pa. Ayon dito, may mga nilalang daw na naninirahan sa matandang gubat, mga duwending hindi nakikita ng ordinaryong tao, may mababait at may mapanakit. Ang sabi pa ng matatanda, nagpapakita lamang ang mabubuting duwende sa mga taong may malinis na puso. Napangiti si Marta sa alaala. Kung totoo lang sana ang mga kwento, bulong niya. Ngunit hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, may isang pares ng maliliit na matang nakamasid mula sa damuhan. Kinagabihan, lumakas ng husto ang ulan.
tumutulo ang bubong ng kanilang bahay habang nakahiga sina Rogelio at Marta sa iisang banig. Halos wala na silang makain kundi lugaw na may asin. "Pasensya ka na, Marta." Mahina at putol-putol na sabi ni Rogelio. "Hindi ko na yata kayang magtrabaho bukas." "Huwag mong sabihin yan," sagot ni Marta kahit nangingilid ang luha. "Gagaling din tayo." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot siya. Takot na baka isang araw ay magising siyang wala na ang kanyang asawa. Biglang may narinig silang katok mula sa labas. Tok, tok, tok. Nagkatinginan ang mag-asawa. "May tao ba sa ganitong oras?" tanong ni Marta. Malakas pa rin ang ulan at halos walang sino mang dumaraan sa lugar nila tuwing gabi. Muling kumatok. Tok, tok, tok. Dahan-dahang tumayo si Marta at kumuha ng gasera. Lumapit siya sa pinto habang nakasunod ang nangihinang si Rogelio. Pagbukas niya ng pinto, walang tao sa labas. Tanging malakas na ulan lamang at malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Ngunit may napansin si Marta sa may paanan ng hagdan. Isang maliit na bayong. Kanino kaya ito? Nagtatakang tanong niya. Maingat niya itong kinuha at dinala sa loob. Pagbukas nila ng takip, bumungad sa kanila ang iba't ibang halamang gamot na hindi nila kilala. May kasama ring maliit na bote na may kulay gintong likido. At sa ilalim ng mga iyon ay may nakatiklop na dahon ng saging na tila ginawang sulat. Nanginginig na binuksan iyon ni Marta. Nakaukit sa dahon ang mga salitang, "Pakuluan ang mga dahon bago matulog. Hatiin ninyo ang gintong inumin. Huwag matakot. May nagbabantay sa inyo." Napakunot no si Rogelio. Sino naman ang mag-iiwan nito? Ngunit lalo silang nagtaka nang mapansin nilang may kakaibang amoy ang mga halamang gamot. Isang mabangong halimuyak na tila sariwang kagubatan matapos umulan. "Subukan natin," sabi ni Marta. "Paano kung mapahamak tayo?" "Tingnan mo tayo. Wala na rin naman tayong ibang malalapitan." Tahimik na yumuko si Rogelio. Alam niyang tama ang asawa. Kaya kahit puno ng pag-aalinlangan, sinunod nila ang bilin sa dahon. Pinakuluan ni Marta ang mga halamang gamot habang ang gintong likido naman ay kanilang hinati. Pag-inom pa lamang nila ay agad nilang naramdaman ang kakaibang init na kumalat sa kanilang katawan. Hindi iyon nakapapaso. Sa halip, tila may banayad na lakas na unti-unting bumabalot sa kanila. Kinagabihan, mahimbing silang nakatulog. Isang bagay na matagal nang hindi nangyayari dahil sa kanilang mga karamdaman. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, walang narinig na pag-ubo mula kay Marta. Wala ring paninikip ng dibdib si Rogelio. Ngunit hindi nila alam na sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng matandang puno ng balete, may isang maliit na nilalang na tahimik na nakaupo sa sanga. Kasing liit ito ng batang 5 taong gulang. Mayroon itong mahabang puting balbas, matingkad na berdeng kasuotan, at matang kumikislap na tila alitap-tap sa gabi. Tahimik nitong pinagmamasdan ang bahay ng mag-asawa habang marahang ngumiti. "Hindi pa huli ang lahat," bulong ng nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahan itong naglaho sa dilim ng kagubatan. Madaling araw pa lamang ay nagising na si Marta. Agad siyang napaupo nang mapansin niyang magaan ang kanyang pakiramdam. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lamang siya muling nakatulog ng mahimbing. Wala ang dati niyang matinding pag-ubo at hindi na rin mabigat ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang leeg at noo. "Rogelio," mahina niyang tawag. Napamulat ang asawa at tila nagulat din sa sariling kalagayan. "Parang gumaan ang pakiramdam ko,"
sabi nito habang marahang umuupo. Nagkatinginan silang dalawa. Pareho nilang naramdaman ang bagay na matagal nang nawala sa kanila, pag-asa. Lumabas si Marta upang kumuha ng tubig sa tapayan. Habang binubuksan niya ang pinto, malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya. Maaliwalas ang umaga matapos ang magdamag na ulan. Ang mga dahon ng puno ay kumikislap dahil sa mga patak ng hamog. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Sa may gilid ng kanilang hagdan ay may bakas ng maliliit na yapak sa putik. Napakunot noo siya. Mukhang yapak iyon ng bata, ngunit napakaliit. Sinundan niya ng tingin ang mga bakas hanggang sa mawala ang mga iyon patungo sa masukal na bahagi ng gubat. "Marta?" Tawag ni Rogelio mula sa loob. Mabilis niyang binalikan ang asawa. "May nakita ka?" tanong nito. "Parang may batang dumaan dito kagabi." Tahimik na napaisip si Rogelio. Baka may nag-iwan talaga ng mga halamang gamot. Pero bakit lihim? Walang naisagot si Rogelio. Habang kumakain sila ng mainit na lugaw, napansin nilang parehong bumalik ang kanilang gana. Kahit paano ay tila may lakas na muling bumabalik sa kanilang katawan. "Baka dapat nating hanapin kung sino ang tumulong sa atin," sabi ni Marta. "Paano kung ayaw niyang magpakilala? Kung sino man siya, malaki ang utang na loob natin." Napabuntong hininga si Rogelio. "Tama ka." Kinahapunan, nagtungo si Rogelio sa maliit nilang bukirin. Bagamat hindi pa ganap ang kanyang lakas, nais niyang makita ang kanilang mga tanim. Habang naglalakad siya sa gilid ng palayan, may napansin siyang kakaiba. Ang mga palay na dati naninilaw at halos matuyo na ay tila naging mas sariwa. Ang lupa ring dati tuyot ay tila muling nabuhayan. Napahinto siya. Paano nangyari ito? Biglang may marahang halakhak na umalingaw-ngaw sa likuran niya. Agad siyang lumingon, ngunit walang tao. Tanging mga gumagalaw na damo lamang ang kanyang nakita. "Sino yan?" sigaw niya. Walang sumagot. Maya-maya ay may munting anino na mabilis na nagtago sa likod ng malaking bato malapit sa puno ng balete. Dahan-dahang lumapit si Rogelio. Kumakabog ang kanyang dibdib habang nakatitig sa likod ng bato. "Sino ka?" muli niyang tanong. Ilang sandali ang lumipas bago may maliit na ulong sumilip. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Ang nilalang ay hindi tao. Maliit lamang ito. Halos hanggang tuhod niya. Mahaba ang puting balbas nito at matulis ang tainga. Nakasuot ito ng berdeng damit na tila yari sa dahon, at higit sa lahat ang mga mata nito ay tila kumikislap na parang maliliit na bituin. Napaatras si Rogelio. "Di duwende!" Umiti ang nilalang. "Huwag kang matakot." Maliit ngunit malinaw ang tinig nito. Halos hindi makapaniwala si Rogelio sa kanyang nakikita. "Hindi maaari. Totoo kayo?" "Mas totoo pa sa iniisip ninyo." Hindi malaman ni Rogelio kung tatakbo ba siya o mananatili. Ngunit may kakaibang kapanatagan sa mukha ng nilalang. "Ikaw ba ang nag-iwan ng halamang gamot?" tanong niya. Marahang tumango ang duwende. "Matagal ko na kayong pinagmamasdan." "Bakit mo kami tinutulungan?" Biglang naging seryoso ang mukha ng nilalang. "Dahil mabuti kayong tao." Napakunot no si Rogelio. "Hindi ko maintindihan." Umupo ang duwende sa ibabaw ng bato. "Maraming taon na kayong sinusubok ng buhay. Ngunit hindi kayo naging masama sa kapwa. Kahit wala kayong anak at salat sa yaman,
marunong pa rin kayong tumulong. Natahimik si Rogelio. Naalala niya ang mga pagkakataong nagbibigay sila ng pagkain sa mga nagugutom kahit kaunti lamang ang kanilang makain. Naalala rin niya kung paano inalagaan ni Marta ang isang matandang pulubi noon kahit halos wala silang maipambili ng gamot para sa sarili. Ang kabutihan, pagpapatuloy ng duwende, ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan. Pero bakit kami nagkasakit ng ganito? Napayuko ang nilalang. May mga pagsubok na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumikilos ang mga dahon ng balete na tila may sariling buhay. Hindi pa tapos ang paghihirap ninyo, mahinang sabi ng duwende. Nanlamig si Rogelio. Anong ibig mong sabihin? May lungkot na sumilay sa mukha ng maliit na nilalang. May paparating na panganib sa baryong ito. Anong panganib? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingala ito sa kalangitan. Maitim na ulap ang dahan-dahang nagtipon kahit maliwanag pa ang hapon. May gumising sa kagubatan. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. At kasabay noon ay isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa malalim na bahagi ng gubat. Hindi iyon tunog ng tao, hindi rin iyon tunog ng hayop. Isa iyong nakakakilabot na lulong na tila nagmula sa isang nilalang na matagal nang natutulog. Namutla si Rogelio. Ano yon? Mabilis na tumayo ang duwende. Bumalik ka sa inyong bahay. Huwag kayong lalabas mamayang gabi. Pero huwag kang makikipagtalo. Ngayon lamang narinig ni Rogelio ang matigas nitong tinig. At kahit ano pa ang marinig ninyo, huwag na huwag ninyong bubuksan ang pinto. Pagkasabi niyon ay mabilis na tumalo ng duwende pababa ng bato. Sa isang iglap, naglaho ito sa pagitan ng matataas na damo. Hintay! Sigaw ni Rogelio. Ngunit wala na ang nilalang. Tanging malamig na hangin na lamang ang naiwan. Nagmamadaling umuwi si Rogelio habang kumakabog ang dibdib niya. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ni Marta. Anong nangyari sa iyo? Bakit parang namumutla ka? Hindi agad nakapagsalita si Rogelio. Umupo muna siya bago huminga ng malalim. Marta, may nakita ako. Ano? Duwende. Natigilan si Marta. Akala niya ay nagbibiro lamang ang asawa, ngunit nang makita niya ang takot sa mukha nito, ay unti-unting nawala ang kanyang pagdududa. At siya raw ang tumulong sa atin? Tumango si Rogelio. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga babala, ang misteryosong panganib at ang kakaibang sigaw mula sa kagubatan. Habang nagsasalita siya, lalo namang lumalakas ang hangin sa labas. Unti-unting dumilim ang paligid kahit hindi pa gabi. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, tunay na nakaramdam ng matinding takot ang mag-asawa. Pagsapit ng gabi, nagsindi sila ng gasera at mahigpit na isinara ang lahat ng bintana. Tahimik silang magkatabing nakaupo habang nakikinig sa malalakas na ugong ng hangin. Pagkalipas ng ilang oras, biglang tumahol ng malakas ang mga aso sa baryo. Sunod-sunod. Parang may bagay na gumagala sa dilim. Pagkatapos, tok, tok, tok. May kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan sina Rogelio at Marta. Dahan-dahang namutla ang kanilang mga mukha. Muling kumatok. Tok, tok, tok. Ngunit kasabay ng katok ay may paos na tinig na tumawag mula sa labas. Pabuksan! Tulungan ninyo ako! Nanlaki ang mga mata ni Marta. Kapitbahay natin yan.
Bulong niya. Ngunit agad na naalala ni Rogelio ang sinabi ng duwende. Kahit ano pa ang marinig, huwag bubuksan ang pinto. Ngunit muling nagsalita ang tinig sa labas. Mas mahina, mas nakakaawa. Pakiusap, nilalamig ako. At unti-unting nagsimulang gumalaw ng mag-isa ang kanilang pintuan. Mahigpit na naghawak kamay sina Rogelio at Marta habang nanginginig na nakatitig sa kanilang pintuan. Unti-unti iyong gumagalaw na tila may mabigat na kamay na pilit nagtutulak mula sa labas. Tok! 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 Pabuksan ninyo ako! Paos at malamig ang tinig na umaalingaw-ngaw sa gitna ng gabi. Napaluha si Marta. Parang si Aling Sela talaga, bulong niya. Si Aling Sela ang matandang kapitbahay nilang nakatira malapit sa sapa. Kilala ito sa baryo bilang mabait at mapagbigay sa mga bata. Ngunit sa oras na yon, may kakaiba sa tinig na naririnig nila. Parang may halong ungol. Parang hindi tao. Mabilis na hinawakan ni Rogelio ang braso ng asawa. Huwag mong bubuksan. Pero kung totoong siya iyon, naalala mo ang sinabi ng duwende. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Kumalabog ang kanilang mga bintana at halos mamatay ang apoy ng gasera. Muling nagsalita ang nilalang sa labas. Marta. Nanigas ang babae. Paanong nalaman ng nasa labas ang kanyang pangalan? Marta, tulungan mo ako. May halong pagmamakaawa ang tinig, ngunit kasabay nito ay may malamig na kilabot na gumapang sa buong katawan niya. Hindi na iyon ordinaryong boses. May kung anong masama sa paraan ng pagsasalita nito. Napapikit si Marta at maring napahawak sa dibdib. Ano ba talaga iyon? Biglang may malakas na kalabog mula sa likod ng bahay. Bang! Napatalon sila sa takot. Sinundan niyon ng tunog ng mabibigat na yabag sa bubong. Dahan-dahan, paikot-ikot, parang may malaking nilalang na gumagapang sa ibabaw ng kanilang bahay. Nanginginig si Marta habang napapapitlag sa bawat tunog. Rogelio, manatili ka rito. Kinuha ni Rogelio ang lumang itak na nakasabit malapit sa dingding. Kahit nanginginig ang kanyang kamay, pilit niyang pinatatag ang sarili. Ngunit bago pa siya makalapit sa pintuan, biglang namatay ang apoy ng gasera. Nilamon ng kadiliman ang buong bahay. Napasinghap si Marta. Tay! Huwag kang gagalaw! Tanging malakas na hangin at mahinang pag-ungol lamang ang maririnig sa paligid. Pagkatapos, may marahang tawa na umalingaw-ngaw sa bubong. Hindi iyon tawa ng tao. Mabagal, paos, at tila nanggagaling sa lalamunan ng isang mabangis na hayop. Hihihihihi. Biglang may mahahabang kuko na kumaluskos sa yero. Krr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 r
bang kasalanan natin? Ngunit sa gitna ng kanilang takot, may kakaibang liwanag na biglang lumitaw sa ilalim ng kanilang pintuan. Isang kulay berdeng sinag. Unti-unti iyong lumawak hanggang sa nabalot ang buong bahay. Kasabay noon ay isang matinis na sigaw ang narinig nila mula sa bubong. Parang nasusunog na hayop. Biglang huminto ang lahat. Nawala ang mga yabag. Nawala ang katok. Nawala ang hangin. Tahimik. Masyadong tahimik. Ilang sandali ring hindi gumalaw ang mag-asawa. Pagkaraan ng ilang minuto, unti-unting bumalik ang apoy ng gasera. Muling nagliwanag ang kanilang munting bahay.
Nagkatinginan sila ni Rogelio. Ano yon? Nanginginig na tanong ni Marta. Ngunit bago pa makasagot si Rogelio, may narinig silang mahinang tinig mula sa labas ng bintana. Umalis na siya. Agad na palingon ang mag-asawa. Sa labas ng bintana ay nakatayo ang maliit na duwende. May hawak itong baston na umiilaw ng berdeng kulay. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang masayahin tulad ng una nilang pagkikita. Mukha itong pagod. At tila may bakas ng sugat sa kanyang maliit na noo. Mabilis na binuksan ni Rogelio ang bintana. Ano ba talaga ang nangyayari? Pumasok ang duwende at marahang tumalon pababa sa sahig. Hindi naligtas ang kagubatan. Tahimik na nakinig sina Marta at Rogelio. May isang nilalang na nagising matapos ang napakahabang panahon. Pagpapatuloy nito. At habang lumalakas siya, mas marami siyang maaabot. Ano siyang nilalang? Tanong ni Marta. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip ay tumingin ito sa madilim na bahagi ng kagubatan sa labas. Isa siyang dating tagapagbantay. Napakunot noo si Rogelio. Tagapagbantay? Oo. Noon, may balanse sa kagubatang ito. May mga nilalang na nagpoprotekta sa kalikasan at sa mga taong may mabubuting puso. Katulad mo? Marahang tumango ang duwende. Ngunit may isang tagapagbantay na nalunod sa galit at inggit. Unti-unting lumalim ang tinig nito. Pinili niyang maghasik ng takot upang kontrolin ang mga tao. Tahimik na nakinig ang mag-asawa habang sumasayaw ang liwanag ng gasera sa kanilang mga mukha. Maraming taon siyang nawala, sabi ng duwende. Akala namin ay tuluyan na siyang natulog sa kailaliman ng gubat. Pero nagising siya. Tumango ang duwende at naghahanap siya ng lakas. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Anong klaseng lakas? Mahinang tanong ni Marta. Takot, pighati, kawalan ng pag-asa. Napayuko si Marta. Pakiramdam niya ay tila tinutukoy sila ng duwende. Napansin iyon ng maliit na nilalang. Kayo ang napili niyang lapitan dahil mahina ang inyong katawan at mabigat ang inyong dinadala. Pero bakit kami? Tanong ni Rogelio. Dahil kahit gaano kayo kabuti, may sugat din sa inyong puso. Tahimik na napaluha si Marta. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Ang sakit ng kawalan ng anak. Ang lungkot ng pakiramdam na tila may kulang sa kanilang buhay. Pinapakain ng nilalang na iyon ang sarili sa dalamhati, sabi ng duwende. Kapag tuluyan kayong nawalan ng pag-asa, lalo siyang lalakas. Napalunok si Rogelio. Kaya mo ba kaming protektahan? Biglang natahimik ang duwende. May lungkot na sumilay sa maliit nitong mukha. Hindi habang buhay. Nanlamig ang mag-asawa. Hindi sapat ang kapangyarihan ko para labanan siya ng mag-isa. Kung ganoon, mamamatay ba tayo? Mariing umiling ang duwende. Hanggat lumalaban kayo, may pag-asa. Biglang may narinig silang tila mahinang ugong mula sa kagubatan. Napatingin ang duwende sa labas. Agad itong tumayo. Kailangan kong umalis. Sandali! Tawag ni Marta. Anong pangalan mo? Huminto ang maliit na nilalang. Sa unang pagkakataon ay ngumiti itong muli. Ako si Elian. Babalik ka pa ba? Tanong ni Rogelio. Tandaan ninyo ito, sabi ni Elian habang papunta sa bintana. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay dapat paniwalaan. Anong ibig mong sabihin? Ngunit hindi na sumagot ang duwende. Sa isang iglap, naglaho ito sa dilim. Tahimik na naiwan ng mag-asawa.
Ngunit bago pa man sila tuluyang makahinga ng maluwag, may narinig silang malakas na sigawan mula sa baryo. Sunod-sunod, takot na takot. May mga taong humihingi ng saklolo. Pagkatapos ay tumunog ang kampana sa gitna ng baryo. Isang senyales ng malaking panganib. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. May nangyari sa mga kapitbahay natin. Mabilis siyang tumayo kahit mahina pa ang katawan. "Rogelio, sandali!" sigaw ni Marta. Ngunit hindi na siya napigilan ng asawa. Pagbukas ni Rogelio ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya at sa di kalayuan, sa gitna ng maitim na daan, may nakita siyang isang matangkad na nilalang na nakatayo sa ilalim ng ulan. Pulang-pula ang mga mata nito at dahan-dahan itong ngumiti habang nakatitig sa kanya. Napatigil si Rogelio sa may pintuan habang nakatitig sa nilalang na nasa gitna ng daan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan at mahinang ambon, kitang-kita niya ang matangkad nitong anyo. Balot ito ng maitim na tila usok na damit at halos hindi maaninag ang muka. Ngunit ang mga mata nito naglalagablab na pula. At nakapako ang tingin nito kay Rogelio. Parang matagal na siyang hinihintay. "Rogelio!" sigaw ni Marta mula sa loob ng bahay. "Pumasok ka!" Ngunit tila hindi niya marinig ang asawa. Parang may kung anong humihila sa kanyang mga paa upang lumapit sa nilalang. Dahan-dahang gumalaw ang estranghero. Hindi ito naglalakad. Tila dumudulas lamang sa lupa habang papalapit. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Rogelio. Napahigpit siya sa hawak na itak, ngunit ramdam niyang nanlalamig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagsalita ang nilalang. "Matagal na kitang pinagmamasdan." Mababa at malalim ang tinig nito. Tila may kasamang ugong ng hangin. Napaatras si Rogelio. "Sino ka?" Huminto ang nilalang, ilang hakbang lamang ang layo sa kanya. "Isa akong matagal nang nakalimutan." Biglang nagdilim ang paligid. Ang mga puno ay tila yumuyuko habang umiihip ang malamig na hangin. "Hindi ka dapat lumabas!" sigaw ni Marta habang tumatakbo papunta sa asawa. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang may malakas na hangin na tumulak sa kanya palayo. "Marta!" sigaw ni Rogelio. Bumagsak si Marta sa lupa habang namimilipit sa sakit. "Huwag mo siyang gagalawin!" galit na sigaw ni Rogelio. Biglang ngumiti ang nilalang, ngunit ang ngiting iyon ay walang bahid ng kabutihan. "Matapang ka," sabi nito. "Kahit ubos na ang lakas mo. Anong kailangan mo sa amin?" Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip ay tumingin ito sa kanilang maliit na bahay. "Maraming taon na kayong umiiyak sa katahimikan." Namutla si Rogelio. "Paanong naririnig ko ang lahat?" Unti-unting lumapit ang nilalang. "Ang bawat gabing humihiling kayo ng anak." "Tumigil ka!" sigaw ni Rogelio. "Ang bawat luha ng asawa mo." "Tumigil ka, sabi." "Ang bawat sakit na pilit ninyong itinatago." Napapikit si Rogelio habang nanginginig sa galit at takot. Pakiramdam niya ay binubuksan ng nilalang ang lahat ng sugat sa kanilang puso. At alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot? Bulong nito. Dahan-dahan nitong inilapit ang muka kay Rogelio. "Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang asawa mo." Biglang sumugod si Rogelio at iwinasiwas ang itak. Ngunit naglaho ang nilalang na tila usok. Napahinto siya. Pagkatapos ay narinig niya ang malamig na halakhak sa likuran niya. "Hi-hi-hi-hi-hi!" Mabilis siyang lumingon. Naroon muli ang nilalang, nakatayo na ngayon malapit kay Marta,
Lumayo ka sa kanya. Tatayo sana si Marta ngunit tila nawawalan siya ng lakas. Pakiramdam niya'y umiikot ang kanyang paningin. Mahina na kayo, sabi ng nilalang. At kapag tuluyan kayong bumagsak, magiging akin ang lahat ng sakit ninyo. Biglang may berdeng liwanag na sumiklab mula sa kagubatan. Kasabay noon ay isang matinis na sigaw. Lumayo ka sa kanila. Sa isang iglap, tumama ang maliwanag na sinag sa maitim na nilalang. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw nito. Mabilis itong umatras habang tila nasusunog ang katawan. Mula sa dilim ay lumitaw si Elian. May hawak itong baston na naglalabas ng nakakasilaw na berdeng liwanag. Ngunit ngayon, iba ang anyo ng duwende. Hindi na ito mukhang maliit at mahina. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila apoy at ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan. Hindi mo sila maaaring kunin, mariin nitong sabi. Nagdilim lalo ang muka ng nilalang. Hanggang ngayon ay nakikialam ka pa rin, Elian. Tapos na ang paghahasik mo ng takot. Biglang umalingaw-ngaw ang malamig na tawa ng nilalang. Tapos na, ulit nito. Tingnan mo sila. Dahan-dahan nitong itinuro si Rogelio at Marta. Wasak na ang kanilang mga puso. Hindi sila katulad mo, sagot ni Elian. Talaga ba? Biglang nag-iba ang anyo ng paligid. Parang biglang naging malamlam ang hangin. At sa harapan ni Rogelio at Marta ay may mga larawang nagsimulang lumitaw na tila usok. Nakikita nila ang kanilang mga sarili, mas bata, mas masaya, at pagkatapos sunod-sunod na eksena ng kanilang pagdurusa. Mga gabing umiiyak si Marta dahil hindi siya magkaanak. Mga pagkakataong tahimik na naglalasing si Rogelio sa likod ng bahay upang itago ang sakit. Mga panahong kinukutya sila ng ibang tao sa baryo. Baog yata ang asawa mo. Kawawa naman sila. Walang magmamana sa kanila. Napahawak si Marta sa ulo. Tama na. Ngunit lalo pang lumakas ang mga boses. Wala kayong silbi. Walang saysay ang buhay ninyo. Napaluha si Rogelio habang napapaluhod. Pakiramdam niya'y muling bumabalik lahat ng sakit na pilit niyang kinalimutan. Tumigil ka! Sigaw ni Elian. Itinaas nito ang baston. Biglang sumabog ang berdeng liwanag at naglaho ang mga imahe. Huminga ng mabigat sina Rogelio at Marta. Ngunit nakangiti pa rin ang maitim na nilalang. Kita mo? Sabi nito kay Elian. Napakadali nilang sirain. Mariing humawak si Elian sa baston. Hindi habang buhay ang kadiliman. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ng nilalang. At hindi rin habang buhay ang liwanag. Biglang umugong ang buong paligid. Nagsimulang manginig ang lupa. Mula sa kagubatan ay may maririnig na tila daan-daang bulong na sabay-sabay nagsasalita. Napalingon si Elian sa gubat at sa unang pagkakataon, nakitaan siya ng takot. Hindi maaari. Bulong niya. Napakunot noo ang maitim na nilalang, ngunit maya-maya'y ngumiti ito. Gising na pala sila. Anong ibig sabihin noon? Tanong ni Rogelio. Hindi agad sumagot si Elian. Sa halip ay mabilis itong lumingon sa mag-asawa. Kailangan ninyong umalis sa baryong ito. Nanlaki ang mata ni Marta. Ano? Ngayon na? Pero bakit? Bumagsak ang isang malaking sanga mula sa kagubatan. Kasunod noon ay isang nakakabinging ungol na tila nanggaling sa kailaliman ng lupa.
at isa-isang nagsimulang mamatay ang mga ilaw sa buong baryo, nabalot ng kadiliman ng paligid. Pagkatapos, may mga pares ng mapupulang matang unti-unting lumitaw mula sa loob ng kagubatan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi napakarami. At lahat ng iyon ay nakatingin sa kanila. Napatigil sina Rogelio at Marta habang nakatitig sa kagubatang unti-unting nilalamon ng dilim. Sa pagitan ng mga puno ay dahan-dahang lumilitaw ang napakaraming mapupulang mata. Kumikinang ang mga iyon na tila nag-aabang ng mabibiktima. Nanlamig ang buong katawan ni Marta. Ano sila? Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot si Elian. Mahigpit nitong hawak ang baston habang nakatitig sa kagubatan. Masyado silang maagang nagising. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rogelio. Huminga ng malalim ang duwende. Hindi lang iisang nilalang ang naninirahan sa gubat na ito. Biglang umugong ang hangin. Kasabay noon ay sunod-sunod na ungol mula sa dilim. Parang daan-daang nilalang ang gumagapang sa ilalim ng mga puno. Unti-unting umatras si Marta palapit kay Rogelio. Hindi na tayo ligtas dito. Tumango si Elian. Kailangan ninyong sumama sa akin. Ano? Gulat na tanong ni Rogelio. Kung mananatili kayo rito, matatagpuan nila kayo. Biglang may malakas na kaluskos mula sa kaliwang bahagi ng bukirin. Lumingon silang lahat at mula sa matataas na damo ay may isang nilalang na dahan-dahang lumabas. Napasinghap si Marta. Mukha itong tao, ngunit hindi ganap. Payat na payat ang katawan nito at kulay abo ang balat. Mahahaba ang mga braso at matutulis ang mga kuko. Nakabuka ang bibig nito na tila wala nang natitirang laman kundi maitim na anino at ang mga mata nito pulang-pula. Mabagal itong naglakad habang nakatingin kina Rogelio, parang gutom na gutom. Sa likod ko kayo, mariing sabi ni Elian. Ngunit maya-maya pa'y may dalawa pang nilalang na lumabas mula sa kabilang bahagi ng bukirin. Kasunod pa ang iba, palapit ng palapit. Hindi maaari, bulong ni Marta habang napapaiyak. Biglang itinaas ni Elian ang kanyang baston. Nagliyab ng matingkad na berdeng liwanag ang dulo nito. Umalis kayo, sigaw niya. Kasabay noon ay isang malakas na alon ng hangin ang tumama sa mga nilalang. Napaatras ang mga ito habang naglalabas ng nakakakilabot na ungol. Ngunit hindi sila tuluyang umatras. Patuloy silang gumagapang palapit. Hindi sapat, bulong ni Elian. Napansin ni Rogelio na nanginginig na ang maliit na nilalang. Napapagod ka na, sabi niya. Hindi sumagot si Elian. Ngunit malinaw sa mukha nito ang pag-aalala. Biglang nagsalita ang maitim na nilalang na may pulang mata. Ang unang humarap sa kanila. Hindi mo sila maililigtas. Tahimik ngunit mabigat ang tinig nito. Habang may sakit at lungkot sa kanilang puso, lalapit at lalapit sila sa kadiliman. Tumahimik ka, sigaw ni Elian. Muling sumiklab ang berdeng liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas mahina iyon. Napangiti ang maitim na nilalang. Unti-unti nang nauubos ang lakas mo. Napansin niyon ni Rogelio. Bakit ka nang hihina? Tanong niya kay Elian. Hindi agad sumagot ang duwende. Ngunit maya-maya ay nagsalita ito ng mahina. Matagal ko nang binabantayan ang kagubatang ito. Ngunit habang dumarami ang takot ng tao, lalo ring lumalakas ang kadiliman. Biglang may malakas na sigaw mula sa baryo. Lumingon sila. May mga bahay na nagsisimulang magbukas ng ilaw habang nagtatakbuhan ng mga tao sa gitna ng daan.
May mga nilalang. Tulungan ninyo kami. Diyos ko. Sunod-sunod ang sigawan sa baryo at sa bawat sigaw ng takot, mas lalong kumikislap ang mga pulang mata sa kagubatan. Pinapakain sila ng takot, mahinang sabi ni Elian. Napahigpit si Marta sa braso ng asawa. Anong mangyayari sa baryo natin? Hindi agad nakasagot si Elian. Dahil alam niya ang katotohanan, kapag tuluyang lumakas ang kadiliman, maaaring mawala ang buong baryo. Biglang may isang batang tumatakbo mula sa malayo. Nanay! Tatay! Napalingon sina Rogelio at Marta. Isang maliit na batang lalaki ang humahagulgol habang tumatakbo sa gitna ng daan. May sugat ito sa noo at nanginginig sa takot. Tulungan ninyo ako! Ngunit bago pa ito makalapit, may maitim na aninong mabilis na dumaan sa likod niya. At sa isang iglap, biglang nawala ang bata sa dilim. Kasunod noon ay isang matinis na sigaw. Huwag! Nayanig ang dibdib ni Marta. Diyos ko! Mabilis sanang tatakbo si Rogelio, ngunit agad siyang pinigilan ni Elian. Wag! Bata iyon! Kapag lumayo ka rito, hindi kita mapoprotektahan. Ngunit bakas sa mukha ni Rogelio ang matinding pagdurusa. Hindi niya kayang pabayaan ang isang batang humihingi ng tulong. At marahil dahil matagal na silang walang anak, mas lalo siyang nasaktan sa narinig. Napansin iyon ng maitim na nilalang at muli itong ngumiti. Mahina talaga ang puso ng tao. Biglang nagulat si Marta nang maramdaman niyang umiinit ang kanyang dibdib. Napahawak siya rito. Marta? Nag-aalalang tanong ni Rogelio. Biglang kumislap ang isang kakaibang liwanag mula sa kwintas na suot niya. Nanlaki ang mata ni Elian. Imposible. Anong nangyayari? Tanong ni Marta habang hawak ang kumikislap na kwintas. Mabilis na lumapit si Elian. Saan mo nakuha yan? Napatingin si Marta sa lumang kwintas na yari sa kahoy at bato. Ito? Bigay pa ito ng lola ko noon. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Elian. Parang may naalala ito. Hindi maaari. Ano ba talaga ito? Tanong ni Rogelio. Huminga ng malalim ang duwende. Hindi ordinaryong kwintas iyan. Muling lumiwanag ang bato sa kwintas at kasabay noon ay biglang umatras ang mga nilalang sa paligid. Parang natatakot. Nanlaki ang mga mata ng maitim na nilalang. Bakit nasa kanya ang tatak ng liwanag? Napakunot noo si Marta. Anong tatak? Ngunit bago pa makasagot si Elian, biglang lumakas ang pagyanig ng lupa. Bumukas ang isang bahagi ng kagubatan. At mula roon ay may napakalaking aninong unti-unting tumayo. Mas matangkad ito sa mga puno. At nang dahan-dahan nitong imulat ang naglalagablab nitong mga mata, nabalot ng matinding takot ang buong baryo. Maging si Elian ay napaatras. Hindi pa siya dapat magising, bulong nito. Unti-unting gumalaw ang napakalaking nilalang. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Nasaan ang tagapagmana? Nayanig ang buong baryo sa malalim na tinig ng higanting nilalang. Nasaan ang tagapagmana? Parang kulog na umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong kagubatan. Yumuko ang mga puno habang patuloy ang pagyanig ng lupa. Mahigpit na napahawak si Marta sa kanyang kwintas. Hindi niya maintindihan kung bakit tila umiinit iyon sa kanyang dibdib. At higit sa lahat, bakit tila nakatingin sa kanya ang higanting nilalang? Rogelio. Mahina niyang bulong habang nanginginig. Ngunit maging si Rogelio ay hindi makapagsalita. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking nilalang sa buong buhay niya.
Ang katawan nito ay tila gawa sa usok at putik ng kagubatan. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy sa impyerno. At sa bawat paghinga nito ay may lumalabas na maitim na hamog. Mabilis na tumayo si Elian sa harap ng mag-asawa. "Umatras kayo," mariin nitong sabi. "Ano ba talaga iyon?" tanong ni Rogelio. Hindi agad sumagot ang duwende. Baka sa mukha nito ang takot, isang bagay na ngayon lamang nakita ng mag-asawa. Siya ang unang tagapagbantay ng kagubatan. Nanlaki ang mata ni Marta. Tagapagbantay? Ang pangalan niya noon ay Arvak. Biglang umugong ang paligid nang marinig ng higanteng nilalang ang pangalang iyon. Unti-unti nitong ibinaling ang naglalagablab na mga mata kay Elian. Matagal na panahon, malalim nitong wika. Mariing humawak si Elian sa kanyang baston. "Hindi ka dapat nagising." Biglang umaling-aungaw ang malamig na halakhak ng higante. Kasalanan ito ng tao. Sunod-sunod na bumagsak ang mga tuyong sanga mula sa kagubatan. Sinira nila ang balanse. Nagkaroon ng malakas na hangin. Puno ng kasakiman. Mas lalong lumakas ang maitim na usok sa paligid nito. Puno ng inggit. At nang tuluyan nitong ituon ang tingin kina Rogelio at Marta, puno ng dalamhati. Napayakap si Marta sa asawa. Pakiramdam niya ay binabasa ng nilalang ang kanilang mga puso. Muling kumislap ang kwintas sa kanyang leeg. At sa pagkakataong iyon, may kakaibang liwanag na lumabas mula rito. Isang mainit at maliwanag na sinag. Biglang napaungol si Arvak. "Arr!" Napaatras ang higanting nilalang. Kasabay noon ay nagsimulang manginig ang lahat ng nilalang na may pulang mata sa paligid. Parang nasasaktan sila sa liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Elian. "Totoo nga." "Anong nangyayari?" takot na tanong ni Marta. Dahan-dahang lumapit si Elian habang nakatitig sa kwintas. Ang kwintas na yan, pag-aari ng mga sinaunang tagapangalaga. Hindi ko maintindihan. May mga taong pinipili noon upang maging tagapagdala ng liwanag laban sa kadiliman. Napatingin si Rogelio kay Marta. "Bakit siya?" Tahimik na napayuko si Elian. "Dahil malinis ang puso niya." Napaluha si Marta. "Hindi kami espesyal. Hindi kailangang maging makapangyarihan para maging liwanag," sagot ni Elian. "Minsan, sapat ng manatiling mabuti kahit paulit-ulit kang sinasaktan ng mundo." Tahimik na natigilan si Marta. Ngunit biglang umugong ang lupa. Muling tumayo ng tuwid si Arvak. Ngayon ay mas mabangis na ang anyo nito. "Hindi ko hahayaang maulit ang nakaraan." Biglang itinaas nito ang napakalaking kamay. Kasabay noon ay nagsimulang gumapang ang maitim na usok sa buong baryo. Sunod-sunod ang sigawan ng mga tao. "May usok! Hindi ako makahinga! Tulungan ninyo kami!" Napalingon si Rogelio sa baryo. May mga taong nagsisitakbuhan habang unti-unting binabalot ng kadiliman ang kanilang mga bahay. "Hindi natin sila maaaring pabayaan," sigaw niya. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Elian. "Kapag lumapit kayo roon ngayon, mamamatay kayo." "Paano naman ang mga tao?" Hindi agad nakasagot si Elian. Dahil alam niyang tama si Rogelio. Hindi niya kayang iligtas ang buong baryo ng mag-isa. Biglang nagsimulang umiyak si Marta. May paraan ba para matulungan sila? Tahimik na tumingin si Elian sa kwintas. May malalim na pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "May isang paraan." "Ano yon?" Mabilis na tanong ni Rogelio.
Ngunit hindi agad nagsalita ang duwende. Parang nahihirapan itong sabihin ang katotohanan. Kailangan nating pumunta sa pusod ng kagubatan. Biglang nagbago ang mukha ng maitim na nilalang sa di kalayuan. Parang nagalit ito. Hindi ninyo maaaring puntahan iyon. Malakas nitong sigaw, ngunit hindi ito pinansin ni Elian. Sa gitna ng kagubatan, pagpapatuloy niya, may isang sinaunang punong tinatawag na punong luntian. Anong mayroon doon? Tanong ni Marta. Doon nagsimula ang kapangyarihan ng mga tagapagbantay. Biglang kumislap muli ang kwintas. At tanging ang nagdadala ng tatak ng liwanag ang maaaring gumising sa tunay nitong lakas. Nanlaki ang mata ni Marta. Ako? Tumango si Elian. Ngunit delikado ang paglalakbay. Gaano ka delikado? Tahimik na napatingin si Elian sa mga matang nagmamasid mula sa kagubatan. Marami ang hindi na nakabalik mula roon. Biglang may sumabog na bahagi ng lupa sa di kalayuan. At mula roon ay nagsimulang gumapang ang mas marami pang nilalang na may pulang mata. Dumarami sila, palapit ng palapit. Wala na tayong oras, sabi ni Elian. Biglang narinig nila ang isang mahinang iyak. Napalingon sina Marta. Sa ilalim ng sirang kariton malapit sa daan ay may isang batang babae na nakasilip. Takot na takot ito at umiiyak. Lolo, Lola, nanlambot ang puso ni Marta. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang bata. Huwag kang matakot. Wala na po sila. Humahagulgol nitong sabi. Napapikit si Marta habang lalo niyang niyayakap ang bata. At sa sandaling iyon, may kakaibang sakit na dumaan sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may malalim na puwang sa kanyang puso na muling bumukas. Dahan-dahang napatingin si Elian sa kanya at tahimik nitong naunawaan ang lahat. Matagal nang gustong maging ina ni Marta. At kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal na nais niyang ibigay sa isang bata. Muling kumislap ang kwintas. Mas maliwanag ngayon, mas mainit, at sa unang pagkakataon ay bahagyang napangiti si Elian. Ngayon ko lang nakita ang tatak ng liwanag na tumugon ng ganito. Ngunit bago pa makapagsalita si Marta, biglang lumakas ang sigaw ni Arvak. Patayin ang tagapagmana! Kasabay noon ay sabay-sabay na sumugod ang mga nilalang mula sa kagubatan. Biglang nagdilim ang paligid habang sabay-sabay na rumagasa ang mga nilalang mula sa kagubatan. Parang rumaragasang alon ng kadiliman ng mga ito, mahahabang kuko, mapupulang mata, at mga mukhang baluktot sa gutom at galit. Tumakbo kayo! Sigaw ni Elian. Agad nitong itinaas ang baston. Isang malakas na berdeng liwanag ang sumabog mula rito at tumama sa mga unang nilalang na sumugod. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga nakakakilabot na sigaw habang napaatras ang ilan. Ngunit hindi sila tumigil. Patuloy silang dumarami. Mahigpit na karga ni Marta ang batang babae habang hinahatak siya ni Rogelio palayo. Dito! Sigaw ni Elian habang tumatakbo patungo sa makapal na bahagi ng kagubatan. Nanginginig ang lupa sa bawat hakbang ni Arvak sa di kalayuan. Patuloy itong nakatitig kay Marta. Hindi siya dapat makarating sa punong luntian. Humampas ang maitim na usok sa paligid at tila sumasakal sa hangin. Halos mawalan ng paghinga si Rogelio habang pilit silang sumusugod sa gitna ng madilim na gubat. Sa likuran nila ay maririnig ang paggapang ng mga nilalang. Palapit ng palapit. Bilis! Sigaw ni Elian.
Lumundag ito sa isang malaking ugat ng puno habang mabilis na gumuguhit ng kakaibang simbolo gamit ang kanyang baston. Biglang nagliwanag ang lupa at sa isang iglap may berdeng pader ng liwanag na sumulpot sa likuran nila. Bumangga rito ang mga nilalang. Umaling-aungaw ang kanilang nakakabinging sigaw habang tila nasusunog ang kanilang mga balat. Ngunit mabilis ding nanghina ang liwanag. Napahawak si Elian sa dibdib. "Hindi sapat." "Pagod ka na," sabi ni Rogelio. "Hindi tayo pwedeng huminto." Patuloy silang tumakbo hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa kailanman nakita ng mag-asawa. Mas malamig ang hangin doon, mas tahimik, at kakaiba ang mga puno. Napakalalaki ng mga ito at tila kumikislap ang kanilang mga dahon sa ilalim ng buwan. Parang buhay ang buong paligid. Huminto si Elian at mabilis na lumingon sa likuran. Mukhang hindi pa sila sinusundan ng mga nilalang. Pansamantala tayong ligtas. Halos mapaupo si Marta habang yakap pa rin ang batang babae. "Anak, anong pangalan mo?" Mahinahon niyang tanong. Humihikbi pa rin ang bata. "Lalina po." "Nasaan ang mga magulang mo?" Biglang napaiyak ang bata. Kinuha sila ng mga halimaw. Napapikit si Marta habang lalo itong niyayakap. Ramdam niya ang matinding takot ng bata at sa kung anong dahilan. Pakiramdam niya'y ayaw na niya itong bitiwan. Tahimik iyong napansin ni Rogelio. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita niyang may kakaibang liwanag sa mga mata ng asawa habang inaalagaan ang bata. Parang matagal nang nawawalang bahagi ng kanyang puso ang unti-unting nabubuo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napahawak bigla si Elian sa isang puno. Nanginginig ito. "Elian!" Gulat na tawag ni Rogelio. Mabigat ang paghinga ng duwende. Ang berdeng liwanag sa kanyang baston ay unti-unting humihina. "Hindi na sapat ang lakas ko. Anong nangyayari sa iyo?" tanong ni Marta. Tahimik na napaupo si Elian sa ugat ng puno. "At tuwing ginagamit ko ang kapangyarihan ko laban sa kadiliman, mas mabilis akong nanghihina." Nanlaki ang mata ni Rogelio. "Ibig mong sabihin, matagal nang nauubos ang aking buhay." Natahimik ang mag-asawa. Hindi nila inaasahan ang sinabi nito. "Bakit mo ginagawa ito para sa amin?" Mahinang tanong ni Marta. Marahang napangiti si Elian. "Dahil noon, may taong nagligtas din sa akin." Tahimik silang nakinig. Maraming taon na ang nakalipas, pagpapatuloy niya. "Kinamuhian ng mga tao ang aming lahi. Sinunog nila ang kagubatan at hinuli ang maraming duwende." Napayuko ito. "Isa ako sa mga muntik nang mamatay noon." "Anong nangyari?" tanong ni Rogelio. "May isang babae na nagtago sa akin." Muling bumalik ang mahinang ngiti sa kanyang muka. Kahit alam niyang mapapahamak siya. Tahimik na nakinig si Marta. At bago siya namatay, ibinigay niya sa akin ang isang pangako. "Ano iyon?" "Na balang araw, tutulungan ko rin ang mga taong may mabubuting puso." Natahimik ang buong paligid. Tanging malamig na hangin lamang ang maririnig sa pagitan ng mga puno. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingin si Elian kay Marta. "At ang babaeng iyon ay may parehong kwintas na suot mo ngayon." Nanlaki ang mata ni Marta. "Hindi maaari." "Tama ako," sabi ni Elian. "May dugo ka ng sinaunang tagapangalaga." Napahawak si Marta sa kwintas. Bigla niyang naalala ang kanyang lola. Noong bata pa siya,
Madalas itong magkwento tungkol sa liwanag ng kagubatan. Ngunit inakala lamang niyang katang-isip ang lahat. Ang lola ko, bulong niya. Tumango si Elian. Siya ang huling tagapagdala ng tatak ng liwanag. Tahimik na napaluha si Marta. Ngayon niya lamang naunawaan kung bakit palaging sinasabi ng kanyang lola, kapag dumating ang kadiliman, sundan mo ang liwanag sa iyong puso. Biglang may malakas na ugong na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Napalingon silang lahat. Sa di kalayuan ay may mga ibong sabay-sabay na lumilipad palayo. Parang may napakalaking bagay na papalapit. Namutla si Elian. Nahanap na niya tayo. Biglang nagsimula kumilos ang mga ugat ng mga puno sa paligid. At mula sa dilim, dahan-dahang lumitaw si Arvak. Mas nakakatakot ngayon ang anyo nito. Mas malaki, mas maitim. At sa bawat hakbang nito ay tila nabubulok ang lupa. Hindi kayo makakatakas, malalim nitong sabi. Mahigpit na niyakap ni Marta si Lina. Tumayo si Rogelio sa harap nila kahit nanginginig ang kanyang katawan. Ngumiti si Arvak. Kahit mahina, pilit ka pa ring lumalaban. Biglang kumislap ang mapupula nitong mata. At sa isang iglap may mga imahe na lumitaw sa paligid ni Rogelio. Nakikita niya ang sarili niyang matanda at nag-iisa. Nakikita niyang umiiyak si Marta habang nakahiga sa banig. Nakikita niyang namamatay ito ng walang anak at walang kasama. Hindi! Sigaw ni Rogelio habang napapaluhod. Rogelio! Sigaw ni Marta. Ngunit tila hindi siya makarinig. Patuloy na bumubulong si Arvak. Hindi mo siya kayang iligtas. Tumigil ka! Nanginginig na sabi ni Rogelio. Wala kang nagawa noon. Biglang bumalik sa alaala ni Rogelio ang mga gabing umiiyak ng lihim si Marta. Mga panahong pakiramdam niya'y wala siyang kwentang asawa. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, tuluyang nabasag ang matagal niyang itinatagong sakit. Napaluha siya. Ayaw ko na siyang masaktan. Unti-unting lumakas ang maitim na usok sa paligid niya. Napangiti si Arvak. Hayaan mong kainin ka ng sakit. Ngunit biglang may maliit na kamay na humawak kay Rogelio. Napamulat siya. Si Lina iyon. Nakatingin ang bata sa kanya habang umiiyak. Huwag po kayong sumuko. Natigilan si Rogelio. At sa likuran ng bata, nakita niya si Marta. Punong-puno ng luha ang mga mata nito, ngunit nakangiti pa rin. At hindi kita iiwan, mahinang sabi ng kanyang asawa. Biglang kumislap ng napakaliwanag ang kwintas ni Marta. Kasabay noon ay isang napakalakas na bugso ng liwanag ang sumabog sa buong kagubatan. Napaatras si Arvak. At sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, may isang napakalaking puno na unti-unting lumitaw sa kailaliman ng kagubatan. Kumikislap ang mga dahon nito na tila mga bituin sa gabi. Napaluha si Elian habang nakatitig dito. Ang punong luntian, nagliwanag ang buong kagubatan sa paglitaw ng napakalaking puno. Mas mataas ito kaysa sa lahat ng punong nakapaligid dito. Ang mga sanga nito ay tila umaabot hanggang kalangitan habang ang mga dahon ay kumikislap na parang libu-libong alitap-tap. Sa bawat paggalaw ng hangin, may maririnig na banayad na ugong na tila awit ng kalikasan. Natigilan sina Rogelio at Marta. Pakiramdam nila ay may kakaibang init at kapayapaan na bumabalot sa paligid. Hindi maaari.
Bulong ni Elian habang nangingilid ang luha. Nagising muli ang punong luntian. Ngunit sa likuran nila ay umugong ang galit na sigaw ni Arvak. Hindi! Nyanig ng kanyang tinig ang buong kagubatan. Biglang nagdilim ang kalangitan habang mabilis na kumalat ang maitim na usok sa paligid ng higanting nilalang. Hindi dapat muling bumalik ang liwanag. Kasabay noon ay nagsimulang gumapang ang malalaking ugat na kulay itim mula sa lupa. Parang buhay ang mga ito habang mabilis na sumusugod patungo sa punong luntian. Elian! Sigaw ni Marta. Mabilis na tumayo ang duwende. Kailangan nating makarating sa puno bago niya tuluyang mahawahan ito ng kadiliman. Anong mangyayari kapag naunahan tayo? Tanong ni Rogelio. Naging mabigat ang mukha ni Elian. Kapag nadungisan ang puso ng punong luntian, mawawala ang natitirang liwanag sa kagubatan. Nanlamig si Marta. At kapag nangyari iyon, lalakas si Arvak ng tuluyan. Biglang sumabog ang lupa sa kanilang harapan. Napaatras sila habang may naglalaki ang ugat na humarang sa daan. At mula sa likod ng mga ito ay unti-unting lumitaw ang mga nilalang na may pulang mata. Mas marami ngayon, mas mabangis, parang mga gutom na hayop na sabik lumapa. Mabilis na itinulak ni Rogelio sina Marta at Lina sa kanyang likuran. Dito kayo. Rogelio, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Kahit nanginginig ang kanyang katawan, matatag pa rin siyang tumayo sa harap nila. Napatingin si Elian sa kanya at sa unang pagkakataon ay bahagya itong ngumiti. Ngayon mo lang nakita ang tunay mong lakas. Napakunot-no si Rogelio. Anong ibig mong sabihin? Hindi lakas ng katawan ang pinakadakilang kapangyarihan. Biglang sumugod ang isa sa mga nilalang. Mabilis itong tumalon habang nakaamba ang matutulis na kuko. Ngunit bago pa ito makalapit kumislap ang kwintas ni Marta. At sa isang iglap, may gintong liwanag na bumalot sa kanilang paligid. Bumagsak ang nilalang sa lupa habang sumisigaw sa sakit. Arg! Nanlaki ang mata ni Marta. Hindi ko sinasadya. Huminga ng malalim si Elian. Tumutugon sa iyo ang tatak ng liwanag. Muling sumugod ang iba pang nilalang. Ngunit ngayon ay mas matapang na si Marta. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas. Ayaw kong may masaktan pa. Biglang kumalat ang mas maliwanag na sinag mula sa kanyang dibdib. At isa-isang umatras ang mga halimaw habang tila sinusunog ng liwanag. Napatingin si Arvak mula sa di kalayuan. Galit na galit ang kanyang mga mata. Katulad ka rin niya. Napahinto si Marta. Sino? Unti-unting gumalaw ang higanting nilalang palapit sa kanila. Ang huling babaeng nagdala ng liwanag. Biglang naalala ni Marta ang kanyang lola. Ang mga kwento nito. Ang mga babalang hindi niya pinaniwalaan noon. Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw niya. Sandaling natahimik si Arvak. At sa unang pagkakataon, may lungkot na dumaan sa kanyang muka. Hindi ko siya nailigtas. Nagulat sina Rogelio at Elian. Ngunit mabilis ding naglaho ang lungkot sa mukha nito at napalitan ng matinding galit. Kasalanan ng tao ang lahat. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong sigaw. Sinira nila ang kagubatan. Kasabay noon ay nagsimulang manginig ang mga puno sa paligid. Pinatay nila ang mga tagapagbantay. Lalong dumilim ang maitim na usok. At nangako akong hindi na ako muling maaawa. Biglang sumugod si Arvak. Niyanig ng bawat hakbang nito ang lupa. Elian! Sigaw ni Rogelio. Mabilis na tumalon ang duwende sa harapan nila at itinaas ang baston. Sumiklab ang berdeng liwanag. Bumangga ito sa maitim na kapangyarihan ni Arvak.
Nagliyab ang buong paligid sa banggaan ng liwanag at kadiliman. Ngunit mabilis na napaatras si Elian. Ah! Bumagsak siya sa lupa. Elian! Sigaw ni Marta. Nanginginig na ang maliit na duwende at halos mawalan na ng liwanag ang kanyang baston. Napangiti si Arvak. Ubos ka na. Mabigat ang paghinga ni Elian habang pilit tumatayo. Hindi pa. Ngunit alam niyang hindi na niya kaya. Napansin iyon ni Marta. At sa sandaling iyon, may matinding init na muling dumaloy mula sa kanyang kwintas. Parang may bumubulong sa kanyang puso. Huwag kang matakot. Dahan-dahang tumayo si Marta. Marta! Gulat na tawag ni Rogelio. Ngunit dire-diretso siyang naglakad palapit kay Arvak. Marta! Delikado! Sigaw ni Elian. Hindi siya huminto. Mahigpit niyang hawak ang kwintas habang nakatitig sa higanteng nilalang. Pagod ka na rin, mahina niyang sabi. Napahinto si Arvak. Parang nagulat ito sa sinabi niya. Hindi ka naman talaga masama, hindi ba? Biglang umugong ang buong paligid. Tumigil ka! Galit na sigaw ni Arvak. Ngunit hindi umatras si Marta. Nasaktan ka lang. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng higante at sa loob ng maikling sandali, may nakita si Marta sa kanyang mga mata. Hindi puro galit, kundi matinding lungkot. Matagal ka nang nag-iisa. Biglang napaungol si Arvak habang hawak ang ulo nito. Manahimik ka! Lumakas ang maitim na hangin sa paligid. Ngunit patuloy na lumalakad si Marta palapit. Hindi mo kailangang mag-isa. Marta, bumalik ka rito, sigaw ni Rogelio. Ngunit tila may kakaibang lakas na gumagabay sa kanya. Hanggang sa tuluyan siyang makarating sa harap ni Arvak. Napakalaki nito kumpara sa kanya. Ngunit hindi siya natakot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at inilapat iyon sa maitim na katawan ng higante. Kasabay noon, biglang sumiklab ang nakakasilaw na gintong liwanag. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ni Arvak. At sa loob ng liwanag, may mga alaala na nagsimulang lumitaw sa paligid. Isang sinaunang kagubatan, mga duwending masayang namumuhay, at isang higanting tagapagbantay na minsang nagprotekta sa lahat. Napaluha si Elian habang pinagmamasdan iyon. Naalala niya, ngunit kasabay ng mga alaala ay isang napakadilim na eksena ang lumitaw. Apoy, mga taong may dalang sulo, mga punong sinusunog, at isang babaeng nakasuot ng kwintas ng liwanag na bumagsak sa harapan ni Arvak. Nanlaki ang mga mata ni Marta dahil ang babaeng iyon ay kamukhang kamukha ng kanyang lola. Nabingi ang buong kagubatan sa lakas ng gintong liwanag na bumalot kina Marta at Arvak. Parang huminto ang oras, naging tahimik ang hangin, nawala ang mga ungol ng mga halimaw, at sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, malinaw na lumitaw ang mga alaala ng nakaraan. Nakatayo si Marta sa gitna ng mga larawang tila buhay. Nakikita niya ang sinaunang kagubatan, malinis, maliwanag, at puno ng mga nilalang na masayang namumuhay kasama ng kalikasan. May mga duwending naglalaro sa ilalim ng mga puno. May malinaw na ilog na kumikislap sa ilalim ng araw at sa gitna ng lahat, nakatayo si Arvak. Ngunit hindi ito katulad ng nakikita niya ngayon. Wala itong maitim na usok, wala ring mapupulang mata. Sa halip, isa itong maringal na tagapagbantay na may katawang tila hinugis mula sa kahoy at liwanag ng kagubatan.
Tahimik itong nagbabantay sa punong luntian habang napapalibutan ng mga duwende. Ganito siya noon, mahinang bulong ni Elian habang pinagmamasdan ng alaala. Ngunit maya-maya ay nagbago ang paligid. Unti-unting dumilim ang kalangitan. May mga taong dumating sa kagubatan na may dalang palakol at sulo. Sunod-sunod na bumagsak ang mga puno. May mga nilalang na nagsisigawan habang tumatakbo palayo sa apoy. At sa gitna ng kaguluhan ay may isang babae na pilit pinoprotektahan ang punong luntian. Nanlaki ang mata ni Marta. Ang babae ay may parehong kwintas at kamukhang-kamukha nga ito ng kanyang lola. Siya si Elena, bulong ni Elian. Ang huling tagapagdala ng liwanag. Tahimik na napanood ni Marta ang eksena. Sinubukan ni Elena na pigilan ang mga tao, ngunit walang nakinig. Patuloy nilang sinunog ang kagubatan dahil sa takot at kasakiman. Akala nila'y may nakatagong kayamanan dito, paliwanag ni Elian. At nang may ilang taong nawala sa gubat, sinisi nila ang mga tagapagbantay. Muling umugong ang paligid. Nakita ni Marta si Arvac na pilit inaapula ang apoy at inililigtas ang mga nilalang ng kagubatan. Ngunit habang lumalala ang kaguluhan, isang sibat ang tumama kay Elena. Napasinghap si Marta. Bumagsak ang babae sa lupa habang hawak ang kanyang dibdib. At doon nagsimula ang lahat. Mahina at puno ng sakit na sabi ni Elian. Nakita ni Marta si Arvac na lumuhod sa tabi ni Elena. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng matinding dalamhati sa mukha ng higante. Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang mukha nito. Huwag mong kamuhian ang lahat ng tao, mahina nitong sabi habang umiiyak. Ngunit habang nawawala ang buhay ng babae, unti-unting nagbago ang anyo ni Arvac. Ang liwanag sa katawan nito ay naging maitim na usok. Ang mga mata nito ay naging pula. At isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Kasabay noon ay nagsimulang mamatay ang mga puno sa paligid. Sinubukan naming pigilan siya, sabi ni Elian. Ngunit nang mawala si Elena, nalunod si Arvac sa galit. Unti-unting naglaho ang mga alaala. Muling bumalik sina Marta sa kasalukuyan. Nakatayo pa rin siya sa harap ni Arvac habang nakapatong ang kanyang kamay sa maitim nitong katawan. Ngunit ngayon, may luha ng dumadaloy mula sa naglalagablab nitong mga mata. Hindi ko siya nailigtas, paos nitong bulong. Tahimik na napaluha si Marta. Minahal mo siya. Napapikit si Arvac. At namatay siya dahil sa tao. Maling tao ang gumawa noon, sagot ni Marta. Pero hindi lahat pare-pareho. Biglang lumakas ang hangin. Parang naguguluhan ng higante. Sinubukan kong protektahan ang kagubatan. Unti-unting nanginig ang lupa. Ngunit habang tumatagal, puro takot at kasakiman na lamang ang nakita ko. Tahimik na lumapit si Rogelio kahit takot. At kaya mo kaming gustong saktan? Napatingin si Arvac sa kanya. Mawawala rin kayo gaya nila. Natahimik si Rogelio. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang kamay ni Marta. Maaaring tama ka, sabi niya. Maraming tao ang gumagawa ng masama. Napatingin si Marta sa asawa. Pero hindi ibig sabihin noon na wala ng kabutihan sa mundo. Tahimik na napatitig si Arvac sa kanilang dalawa. At kahit paulit-ulit kaming nasasaktan, pagpapatuloy ni Rogelio, pinipili pa rin naming magmahal. Biglang kumislap ang kwintas ni Marta. Mas maliwanag kaysa dati. At kasabay noon,
ay unti-unting nabawasan ang maitim na usok sa katawan ni Arvak. Napaluha si Elian habang pinagmamasdan niyon. Unti-unti siyang bumabalik. Ngunit biglang may malakas na pagsabog na umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Nayanig ang buong kagubatan. Napalingon silang lahat. Mula sa madilim na bahagi ng baryo ay may napakalaking alon ng maitim na usok na mabilis na papalapit. Nanlaki ang mata ni Elian. Hindi maaari. Ano iyon? Tanong ni Marta. Namutla si Elian. Ang natitirang kadiliman. Unti-unting nag-iba ang ekspresyon ni Arvak. At tila ngayon lamang niya na pagtanto ang nangyayari. Hindi ko na sila mapigilan. Mabilis na kumalat ang maitim na usok sa paligid. At mula rito ay nagsimulang lumitaw ang daan-daang nilalang na may pulang mata. Mas marami kaysa dati, mas mabangis. Parang nabuo sila mula mismo sa galit at takot na matagal nang naipon sa kagubatan. Kapag tuluyan silang nakawala, sabi ni Elian habang nanginginig, hindi lang baryo ang mawawala. Nanlamig si Marta, kundi buong lupain. Biglang sumigaw ang mga nilalang habang sabay-sabay silang sumusugod patungo sa punong luntian. Mahigpit na hinawakan ni Rogelio ang itak. Ngunit alam niyang hindi sapat iyon laban sa napakaraming halimaw. Marta, mahinang tawag ni Elian. Napalingon siya. May lungkot sa mga mata ng duwende. May isang paraan para mapigilan sila. Ano yon? Tahimik na tumingin si Elian sa punong luntian. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Marta. At ikaw lang ang makakagawa. Biglang bumigat ang dibdib ni Rogelio. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad nakasagot si Elian. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang isang masakit na katotohanan. At unti-unting naunawaan niyon ni Marta. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Mahinang bulong ni Rogelio. Ngunit yumuko lamang si Elian upang tuluyang maisara ang kadiliman. Unti-unting tumulo ang luha ni Marta habang hawak ang kanyang kumikislap na kwintas. Kailangang may mag-alay ng liwanag. Natahimik ang buong kagubatan matapos marinig ang sinabi ni Elian. Kailangang may mag-alay ng liwanag. Parang huminto ang hangin. Maging ang mga dahon ng punong luntian ay tila tumigil sa paggalaw. Mahigpit na napahawak si Rogelio sa kamay ni Marta. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Elian. Nakayuko lamang ito habang mabigat ang paghinga. Kapag tuluyang nagising ang kadiliman, mahina nitong sabi, kakainin nito ang lahat, ang baryo, kagubatan, at maging ang mga tao. Unti-unting lumapit ang mga nilalang na may pulang mata. Sa bawat hakbang nila ay mas lalong dumidilim ang paligid. At para mapigilan iyon, pagpapatuloy ni Elian, kailangang buhayin ng buo ang puso ng punong luntian. Napatingin si Marta sa napakalaking puno. Patuloy itong kumikislap ngunit unti-unti ring binabalot ng maitim na usok. Paano? Tanong niya. Dahan-dahang tumingin si Elian sa kwintas niya. Ang tatak ng liwanag ay hindi lamang kapangyarihan. Kung hindi, isa itong handog. Unti-unting nanlamig ang katawan ni Rogelio. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagsasalita ng duwende. At kapag ginamit ng lubusan, mahinang dagdag nito, maaaring hindi na makabalik ang nagmamay-ari nito. Hindi! Mabilis na sigaw ni Rogelio. Agad niyang hinila si Marta palapit sa kanya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon.
Napaluha si Marta habang nakatingin sa asawa. Sa loob ng maraming taon, ngayon niya lamang muling nakita ang ganoong takot sa mukha nito. Takot na mawala siya. "Rogelio!" "Hindi!" Muli nitong sabi habang nanginginig ang boses. "Hindi kita kayang mawala!" Biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na ungol ng mga halimaw. Palapit na sila ng palapit. Mabilis na kumalat ang maitim na usok sa paligid ng punong luntian. Nagsimulang mangitim ang ilang dahon nito. At kapag tuluyang namatay ang puno, sabi ni Elian, wala nang makakapigil sa kadiliman. Napapikit si Rogelio. Pakiramdam niya'y muli na namang pinipira-piraso ang kanyang puso. Matagal niyang sinubukang tanggapin ang maraming bagay sa kanilang buhay. Ang kahirapan, ang sakit, ang kawalan ng anak. Ngunit hindi niya kayang tanggapin ang posibilidad na mawala si Marta. Tahimik na hinawakan ni Marta ang kanyang mukha. "Makinig ka sa akin." Napaluha si Rogelio. "Hindi ko kaya. Marami na tayong pinagdaanan. Pero hindi sapat iyon para mawala ka sa akin." Bahagyang ngumiti si Marta kahit puno ng luha ang kanyang mga mata. "Noong una tayong nagkakilala," mahina niyang sabi, "wala naman talaga tayong kasiguraduhan sa buhay." Napatingin si Rogelio sa kanya. "Pero pinili pa rin nating magmahal." Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi na sayang ang buhay natin, Rogelio." Napahawak ito sa noo habang umiiyak. "Wag mo akong iwan." Tahimik na niyakap siya ni Marta. Sa gitna ng kadiliman at kaguluhan, mahigpit silang nagyakapan na tila iyon na ang huling pagkakataon. Napaluha rin si Elian habang nakatingin sa kanila. At maging si Arvac ay tahimik lamang na nakamasid. Muling nagsalita si Marta. "Kung may paraan para mailigtas ang lahat, paano ko hahayaang may ibang magdusa? Marta, habang buhay kong hiniling na magkaroon tayo ng anak." Nanginginig niyang sabi. "Pero ngayon ko lang naunawaan." Dahan-dahan siyang lumingon kay Lina na nakatayo sa likuran nila. Takot na takot pa rin ang bata habang umiiyak. Hindi lang dugo ang dahilan para maging magulang. Naluha si Rogelio at sa sandaling iyon, unti-unti niyang naunawaan ang laman ng puso ng kanyang asawa. Hindi kailanman nawala ang pagmamahal na nais nitong ibigay, maging sa isang batang hindi niya tunay na anak. Lumapit si Lina kay Marta at mahigpit itong niyakap. "Wag po kayong umalis." Umiiyak nitong sabi. Napapikit si Marta habang niyayakap ang bata. Pagkatapos ay marahan siyang lumuhod sa harap nito. "Makinig ka sa akin, Lina." Humihikbi ang bata habang nakatingin sa kanya. "Matapang kang bata. Ayaw ko po kayong mawala." Ngumiti si Marta kahit patuloy ang kanyang pagluha. "Kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang mawala ang kabutihan sa puso mo." Biglang umugong ang buong kagubatan. Mas lalo pang lumapit ang mga nilalang. Ang ilan ay nagsisimula ng umakyat sa mga ugat ng punong luntian. "Elian!" sigaw ni Rogelio. "May iba pa bang paraan?" Tahimik lamang na yumuko ang duwende. At sapat na iyon upang durugin ang pag-asa ni Rogelio. Napahawak siya sa dibdib habang napaluhod. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sakit na iyon. Ngunit maya-maya ay may malaking anino na dahan-dahang lumapit sa kanila. Si Arvac. Huminto ito sa harap ni Marta. Ngayon ay hindi na galit ang mga mata nito, kundi matinding lungkot. "Hindi ko nais na may isa na namang liwanag ang mawala," mahina nitong sabi. Napatingin si Marta sa higante.
Kung ganoon, tulungan mo kami. Napapikit si Arvak. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lamang muling nabuhay ang kabutihan sa kanyang puso. At kasama noon ay ang matinding pagsisisi. Napakarami kong nasaktan. Bulong nito. Unti-unting nagliwanag ang katawan ni Arvak. Nagulat si Elian. Arvak, masyado akong nalunod sa galit. Dahan-dahang tumingin ang higante sa punong luntian. Panahon nang itama ko ang lahat. Nanlaki ang mata ni Elian. Hindi mo kailangang, ngunit ngumiti si Arvak. Isang pagod at malungkot na ngiti. Matagal ko nang dapat ginawa ito. Biglang sumiklab ang napakalakas na liwanag mula sa katawan ng higante. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng mga nilalang na may pulang mata. Nagsimula silang umatras. Anong ginagawa niya? Sigaw ni Rogelio. Nanlalaki ang mata ni Elian habang pinagmamasdan si Arvak. Ibinibigay niya ang natitirang lakas ng kanyang buhay. Unti-unting naglaho ang maitim na usok sa katawan ng higante. At habang nangyayari iyon, muling bumabalik ang dating anyo nito bilang tagapagbantay. Ang mga mata nitong pula ay naging gintong liwanag. Ang maitim nitong katawan ay naging tila kahoy at liwanag ng kagubatan. Napaluha si Marta. Arvak, tumingin sa kanya ang higante. At ikaw, mahina nitong sabi, ipinakita mong may kabutihan pa ring natitira sa tao. Muling umugong ang paligid. Kasabay noon ay sumabog ang nakakasilaw na liwanag mula kina Arvak at punong luntian. Tinakpan ni na Rogelio at Marta ang kanilang mga mata. Umalingaw-ngaw ang malalakas na sigaw ng mga halimaw habang isa-isa silang naglalaho. Ang maitim na usok ay tila hinihigop pabalik sa kailaliman ng lupa. Unti-unting luminaw ang kalangitan. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ng kagubatan ng kapayapaan. Maya-maya ay unti-unting humina ang liwanag. Nang mamulat sina Rogelio at Marta, wala na si Arvak. Tanging maliliit na gintong alikabok lamang ang lumulutang sa hangin. Tahimik na napaluha si Elian. Paalam, matandang kaibigan. Biglang kumislap ang punong luntian. At mula sa mga sanga nito ay may isang maliit na binhing dahan-dahang lumutang pababa. Maingat itong sinalo ni Marta. Mainit ito sa kanyang palad. At ano naman ito? Tanong ni Rogelio. Napangiti si Elian habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Bagong simula. Tahimik na nagkatinginan ng mag-asawa. Habang sa kanilang paligid, unti-unting bumabalik ang buhay sa kagubatan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman nilang hindi na sila nag-iisa, wakas.